kahit tayo'y nagkasala, hinaharap pa rin tayo ng Diyos. Amen. Amen. Iniwala kayo doon. Nung nagkasala si Adan, Adan, nasaan kayo? Sumagot, nagtatago po kami sapagkat kami mga hubuan. Kahit nagkasala ka, ha? Hinahanap ka rin ng Diyos. Amen? Hinahanap ka pa rin ng Panginoon para tayo patawarin dahil sa kanyang pagmamahal. Sabi kay Cain, nasaan ang iyong kapatid? Hinahanap ka ito? Hallelujah. Martyrer. Wala ko ng martyrer. Si Cain. Matungkol ito sa paghahandog. Amen? Naghandog si Cain ng mga gulay na tira-tira. Ha? Pinipili niya yung mga gulay na tira-tira. Samantalang itong si Abel. Ha? Malusog. Maganda. Ang kanang hinahandog sa ating Panginoon. Ha? Kaya nung nakita yung usok, isindihan na ni Abel. Yung usok, diretso sa langit. At ito'y mabangong samyo. Ha? Mabangong samyo. Nakaway na kayo ng inihaw na ang isda sa luwa. Diba? Mawakit nga asa, diba? Ang bango. So, ganun din yung Panginoon, naghandog si Abel. Sabi ko ba, bago ang bango. Ha? Love na love ng Lord, yung handog ni Abel. Eh, handog ni ano? Ni Cain. Hindi naman sabi, hindi ba pinagbalihan ka? Hallelujah. So, ang first sin ng murderer ay kay Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid dahil sa pagsiselos. Amen? Amen? Nagselos si Cain. Bakit nga ba? Bakit? Hallelujah. Bakit si Abel tinaman niya ang handog? Hallelujah. So, ito nagselos si nagjelos siya. So, ang kasalanan ay galing kay Adan sa isang lalaki, sabi na, nagkasala ang lahat ng tao nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ng kautusan, ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Ngayon naghari ang kamatayan mula kay Adan. Kung hindi sila nagkasala, ang tao pala ay hindi mamamatay. Kita niya si ano? Matusalin na. Anong pangalan na? Ang matanda? Matusalin ba pangalan na? Naiisip ko lang. So, nananagdas, di ba? Ang niya. So, ang tao kung hindi nagkasala, hindi mamamatay. Hallelujah. Amen. Hindi mamamatay ang tao kung hindi nagkasala. Sabi dyan, nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan, ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Ngayon naghari ang kamatayan ng mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang nakagandahang loob ng Diyos
ay higit na hindi hamak kaysa pagsuway ni Adan. Ito ang nagdala ng kamatayan na marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kaligtasan nagandang loob ng Diyos at kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, matutulog lang si Adan dahil meron tayo ng pananagutan. Amen. Meron ko ng kasalanan si Adan. Kaya pagtanungan, sino una nagkasala? Si Eva po. Turo naman na Eva. Wala na siyang may turo. Yung ahas. Kaya yung ahas, wala na may turo. Hallelujah. Amen? So si Adan, siya pa lang muna nagkasala, hindi si babae. Amen. Totoo nga nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng magandang loob ng Diyos at kaloob na darating sa mga napakarami sa pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo. Maganda ang loob ng Diyos. Papasok na yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ayun. Sabi doon sa Ephesians 2:8. Ano sabi doon? Ano natin? Hallelujah. Chapter 2, verse 8. Ayan. Nakikita mo dyan? Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng sa inyong sarili. Hallelujah. Yun nga, pinadala ng Panginoong Jesucristo yung kaligtasan. Ang Panginoong Jesucristo, hallelujah, isang tutubos na sangkatauhan. Kaya nga, yung dalawang theologian na sinasabi ko, yung isang theologian, pinatawad na ako sa ating mga kasalang lahat tayo, pinatawad na. Meron siyang point. Yung isa naman, ang anong point, pinatawad tayo sa ating mga kasalang kung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Merong proseso, merong process yung pagpapatawad ng Diyos. Amen? Merong proseso. Hindi basta-basta. Hallelujah. Sabi doon, sumampalataya. Nagsisi, sumunod. Paano? Kung ikaw ay hindi naman nagsisi, tumanggap ka lang sa Panginoon. Amen? Sabi nga doon, nagsisi, pinalikuran yung kasalanan, inamin mo, nag-confess ka, sumunod ka sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung maganda ron, sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kung ikaw ay nagsisi, hindi ka sumunod, nasaan yung pagsisisi? Amen. Yung pagtalikod, tinanggap mo, ikaw ay patayin na mula ngayon sa kasalanan. Nilibig mo na ang sarili mo, yung buhay mo, nilibig mo na. Amen. Nilimot mo ang iyong sarili para sa Panginoon. At sumunod sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Madaling sabihin, yung pagbabago. Pero kailangan mong limutin ang iyong sarili at ibilang na patay at buhay kay Kristo. Amen? Hallelujah. Maganda yung meron kang paglilingkod sa ating Panginoong sa Kristo. Amen? Walang trail pag di tayo naglilingkod sa Diyos.
Tatamalig ka lang. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Tatamalig ka lang kung wala kang ministry sa lahat ng Panginoon. Halimbawa sa inyo, binigyan mo na ng ministry. Music ministry. Prayer warrior. Amen. Yung Sunday school teacher, wala pa. Ayatan ng gabi. Hallelujah. Praise God. Pero bawat sa inyo, meron na kayong ministry. Amen. Amen. Yung benevolence ministry, umalis na yung taga-singil. Meron kayo, tuloy-tuloy sa benevolence. Pag meron nagkasakit, pag meron nanganak, meron namatayan, maaabutan kayo ng benevolence. Amen. Hallelujah. Kahit pa 5 piso lang. Hallelujah. Pag 5 piso lang ang ipon nyo sa benevolence, makakatulong malaking tulong yun. Amen. Tulong yun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kailangan lang natin ng katapatan sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kahit kaya lahat eh. Ha? Kahit lahat yan ang may sakit, pwede bigyan eh. Basta nakaipon na sa benevolence eh. Hallelujah. Basta tuloy-tuloy yung pangolekta. Linggo-linggo. Mangolekta kayo ng 5 piso. Ha? 10 piso. Amen? Maganda ba? Hindi. Maganda yun. Para pag meron nagkasakit, meron man lang siyang pambili ng mainit na sabaw. Meron man lang siyang pambili. Amen? Amen. Meron kaya yung walang inaasahan pa yung kasakit siya. Hallelujah. Praise God. So lahat, meron ng ministry na binigay. I-enjoy nyo lang yung paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Yung mga prayer warrior. Every Friday. Tuloy-tuloy na tayo. Amen? Wala nang ihinto. Hallelujah. Praise God. Kasi nga, pag huminto tayo, tatapalingan tayo. Hallelujah. Kailangan patuloy sa Panginoon. Amen. Praise God. Kaya dyan, mga kapatid, balik tayo kay Adan. Sabi dyan, ang kaloob ay hindi hamak sa mga ibinubunga ng pagsuway ni Adan. Talagang si Adan ang sinisisi. Ngayon, ang pagsuway ni Adan, nagdala ng hatol sa kaparusahan ng kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Grabe, no? Natulog lang si Adan, ang dami ng problema. Pag gising na. Hallelujah. Natulog si Adan, no? Sabi dyan, sa pamamagitan ng isang tao si Adan na naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kaisa-isang kasalanan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao si Yesu Kristo, higit na kinamtan ang kinahabagan ng sagana at tinawanan sana. Amen? Kahabag-habag naman talaga ang tao kung nagkakasala. Amen. Hallelujah. Mga drug addict, drug pusher, mga tao, mga nanakaw, lalo na si Marites, daming sinirang buhay. Amen? Amen. Nung himasok sa isang pamilya, sinira ang buhay. Lalo na yun pagkakasa ay mga kapatid. Sa lahat, mahirap lokohin mo yung sarili mo. Alam mo na ang Panginoong Kristo ang nagpapatawad ng kasalanan. Amen? Alam mo na ang Panginoong Kristo ang nagliligtas. Hallelujah. Ano pang gagawin mo sa harapan ng mga tao? Share the gospel, the word of God,
na merong nagpapatawad, merong nagmamahal, merong bagong pag-asa. Amen? Ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang testimony mo, ang kabutihan ng Panginoon sa Kristo, ang ginawa sa'yo ng Panginoon sa Kristo, tinago ka ng Diyos ang buhay mo. Hallelujah. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Amen. Gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. Hindi yung mukha lang ka pakikilos. Huli na. Ha? Ang tagal mo lang kilala ang Panginoon sa Kristo. Amen? Hallelujah. Kailangan mo lang i-share ang the gospel. Ha? Ang kabutihan ng Diyos, ang pagligtas ng Panginoon. Amen? Siya na nagtutulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Aday, naghari ang kapatawaran sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng isang tao sa isang Kristo ay higit na kinantang ng mga pinagapagan ng sagana at ginawa ng sala. Sila ay maghahari sa buhay kay laki ng kaigtan ng pagpapala. Ito'y kaysa kasawiang iyon. Hallelujah. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan ng lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkapatuwid naman ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Amen? Ang buhay ng Panginoong sa Kristo nagbibigay ng buhay, kapatawaran. Amen? Amen? Hallelujah. Ang ganda ng buhay. Praise God. Sabi nga, walang malinis na tao, lahat ay nagkamali, nagkasala. Lahat nagkasala, nagkamali. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging kasalanan. Ganyan din naman, marami ang nakawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Amen? Pwede naman tumanggi siya eh. Diyos ako eh. Si Jesus ako, Diyos ako. Bakit ako mamamatay dyan? Hindi ko naman kasalanan yan. Amen? Bakit ako mamamatay sa krus ng Kalbaryo? Hindi ko naman kasalanan. Hindi. Sumunod siya para tayo mapawalang sala. Amen? Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglaban. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahan loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kapatawaran, hindi naman mag-ahari ang kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Dahil sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng pagpapatawad pagtubo sa atin. Ang buhay natin ngayon ay meron na kapanalan. Amen? Amen. Meron na tayong kapanalan. At hindi tayo kabilang dun sa mga taong nakaranas ng kapaitan sa buhay. Hindi tayo kabilang. Meron kasi tao na nakaranas ng kapaitan sa buhay, mga kapatid, siya ay namayo sa mga tao. Kasi nga, labis siya nasaktan. Amen. Pero, subukan nyo, kalapit na ang Panginoon sa Kristo, ipapanawa ang buhay. Ano na kasi, sa buhay ng isang Kristiyano, kahit hindi niya kasalanan, siya yung unang nagpupog para maayos. Amen? Siya yung unang gumagalaw para maayos. Kristiyano yan. Yung isa naman,
ay nagkaroon ng buhay ng kapaitan. Namalayo siya sa mga tao. Namalayo siya. Pero ito naman, believer, kung lumakas na siya ng kapaitan, kasalanan, siya yung unang nagmumove na mapatawad ang kasalanan. Amen? Hallelujah. So, anong stand natin? Pinatawad na tayo sa ating buhay? Ha? O dadaan tayo sa Panginoon sa Kristo? Ha? Ang stand natin ay dadaan pa rin tayo sa Panginoon sa Kristo. Kailangan natin ng pananampalataya. Gusto mong patawarin ka ng Diyos. Gusto mong palatayan ka sa Panginoon. Amen. Amen. Aminin mo. Ha? Ang ating mga kasalanan. Lahat naman tayo ng kasalanan. Kaliit, malaki, nasa kasalanan sa ng Diyos. Hinihintay lang ng Panginoon na tayo lumapit at mag-confess. Ano sabi niya sa 1 John 1:9?